Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron po tayo ditong bagong dating na single refrigerator na Sharp. Sabi po sa atin ng ating minamahal na customer ay kumapal yung yelo sa itaas. Pagkatapos nung i-defrost niya ay tuluyan nang nawala yung kanyang lamig. Ayan. So atin pong hanapin, mukhang ito yung tama. Ayan. Ayan o. So, mukhang natusok siguro. Kaya nung defrost niya, pinandar niya ay wala nang lamig. Ayan. Yung kanyang kabuuan. Ayan. So ito yung kanyang compressor, original pa yung kanyang charging line, oh. Hindi pa siya nakakargahan. So ang gagawin natin, bubunutin natin to. Uunahin nating kargahan itong suction line, no? Itong pinaka-evaporator niya, yan ang una nating ililigtes. So pasisingawin natin dito. Yun, wala nang pressure, naubos na. Gamitan natin ng mahabang pliers kasi medyo matigas. Yun. So yan, ang laki ng butas niya, nakita natin. Ayan, oh. Talagang wala siyang lumabas kahit na kaunti. So dahil nga po sa wala tayong nakuhang pressure, ayan, binunot natin lahat yung kanyang connection. At ilalabas natin tong compressor para makapag-proceed tayo ng pagliligtes. So ito, chichikin natin yung kanyang langis para malaman natin kung mayroon pang langis o kaya naman ay ano ang itsura ng kanyang langis, kung may tubig ba o maitim. So ating inspeksyonin yan. Tingnan natin. So yan, maganda yung kanyang langis, puting-puti pa. Pero ganoon pa man, magbabanto pa rin tayo ng kaunti dito dahil baka kinulang na rin to ng kaunti. Tingnan natin yung loob ng kanyang filter dryer. Yan, ibig sabihin hindi siya bumubomba ng langis. Ayan, oh, puting-puti pa eh. Maganda pa ang compressor nito. Tabi muna natin siya sa isang tabi. So tingnan natin tong lugar na to. So yan, bagamat malalim yung tama pero hindi bumaon, lalagyan na rin natin ng patches yan. So dahil nga po duda tayo dito sa kanya evaporator, ay minabuti natin buksan. So ayan ang nakita natin, ayan. Ayan. Basa siya, ayan, oh. Ibig sabihin dyan nagmula yung leak niya, ayan. O ayan yung kanyang langis, andito. Ayan, oh. So kumpirmado, yan ang leak. So yan, natapos na nating hinangin gamit yung ating DIY. Tayo ay magliligtes. Tumata siya, kakargahan lang natin siya ng mahigit 100. So yan, sarado natin to. So obserbahan natin siya ng 2 hours para malaman natin kung may leak. So yan nga po, pagkalipas ng halos 2 oras ay hindi naman nagbago yung kanyang pressure sa evaporator section. So titingin naman tayo dito sa condensing unit niya. Release na natin. Ayun. So hihinangin natin to, bakal. Yan, ang gagamitin natin tong silver rod. Ito, hihinang natin dyan. Mahina lang ang apoy.
itong bakal para dumikit siya. Yan. Baba lang yung init niya. Hanggat maaari, pag humihinang natin yan, huwag natin siya masyadong pabagahin ng bagang-baga. Kasi hindi siya kakapit babagsak yung kanyang silver rod. Yan yung butas niya, yan Ligtas natin. Kung nag-leak siya rito. So yan, gamit yung ating DIY. Dito naman tayo sa condensing unit mag-leak test. At nilagyan natin siya ng halos 115 PSI. Yan. Titingnan natin ng 2 hours kung ano mangyayari sa kanya. Yan nga po, pagkalipas ng 12 hours, sinabahaba natin yung ating pagbababad para siguradong wala tayong leak ay ayan, hindi nagbago yung kanyang pressure. Kaya hindi naman itong sa may discharge line. Ayan, hindi nagbago yung pressure nila. So i-release na po natin yan at ating ipoproseso na. So yan, flushing na tayo. Gamit yung ating pangmalakasan na panglinis. Sinali natin dito. Yan yung ating malaking tulong sa ating pagpa-flushing. Yung ating nitrogen. Unti-unti doon, bawas. Sabihin ko pa naman, unti-unti ang lagay. So dito naman tayo sa condenser. Ito natin yan. Yan na. Tignan na natin ito. At yan ay okay na. Ganda na yung lapit nga dyan. Magbabanto tayo ng langis. Yun. Okay na yan. Kukunin natin ng bomba tong kanyang compressor. Titingnan natin kung maganda pa yung kanyang bomba. Yun. Ayan Hindi siya bumubomba ng langis. Ayan Ang ganda. Okay na yan. Ang lakas pa Tumasagit-sit So kakabit natin itong ating filter dryer. Yan. Puro sealed na sealed yung ating ginagamit. Ayan.
yan. Okay na, nakahinang na lahat. So magbabacuum na tayo. So yan, proceed na tayo ng pagbabacuum. Babacuumin natin yan within 10 minutes. So naglagay tayo dito ng ice tubig. Yan. Natin lagay. Yan. Titingnan natin kung makukuha niya yung negative 10. Set natin ito. Yung lugar na yan. So, pandarin natin. Yun. Ang bilis niyang bumaba. Kailangan hindi siya abot dun sa negative 1. Yan. Yan, naka-permis na sa dagdagan pa natin yan, ipipermis natin siya sa 10. Yan. Sa akin ang palatandaan ko po, kapag uminit na tong filter dryer na yan, ay tatanggalin ko na yung aking gauge. Ibig sabihin, okay na ang karga niyan. Bababa pa yan kapag kaya na lumamig pa. So, sirado ko na yung tangke. Buksan natin dito. Yan. Sabay ligtis. Yan. Sabay punasan natin. Para siya ay pinasisingaw ko ng konti para mawala yung pinakatubig niya rito sa ibabaw. So yan, okay na yan. So titingnan natin yung ating nilagay na temperature reading at saka yung ice tubig. Titingnan natin kung napayelo niya. So natin. Ayun, oh. Ayan, tigas na agad, oh. Oo ba, nangapit na eh. Oh, ayun. Negative 10 na yan. Oh. Tigas ng yelo, nangapit na, oh. So okay na yan. Ganda ng baba niya, yan, oh. Liwanag. So dyan na po tatapos yung ating project. Maraming pong salamat sa patuloy na pong pag-subscribe sa akin at pag-follow sa aking mga video. Maraming pong salamat. Nawa po ang kasaganaan at ang kapayapaan ng buhay ay palaging sumating lahat at ang pag-iingat nawa ng Panginoon ay palaging sumating. God bless po. Salamat po.